Siyempre, alam ko na nababalitaan ko na journalist ka na. Siguro sa pamamagitan lang ng pagpa-practice, pagte-train na sarili mo na. Kamusta ka naman ngayon? Napaka-plastic. Balita ka, journalist ka ng school natin Balita mo. Anong pakiramdam? Fake news. Wow, fake news. Journalist ka, di ba? Yes. Oo nga. O, ano nga First ano mo? editor ako niya. Hey, partner! So, kamusta ka naman ngayong araw? In the past day? Okay lang, ikaw. Okay lang din, syempre. As always, kailangan natin maging okay. Ano kayong pwedeng pag-usapan ngayon, no? Oo, sa totoo lang. Ikaw, may naisip ka ba? Ang laki ng purpose ng social media ngayon. Mm-mm. Lalo na sa mga journalists. Yes. Na-notice mo rin pala yun, no? Yes, oo naman. Kasi dahil sa kanila, napapakalat ng mabilis yung mga informasyon. Lalo yung mga balita na kailangang malaman agad ng mga tao. Yes. So, welcome to the Voices in the Feed, Journalism in the Age of Social Media. So, let's welcome now our guest and our interviewer. So tara partner, kilalanin natin sila. Tara! Hello po. Kumusta ka naman? Kumusta ka naman? Ito, kinakaya pa rin. Ha? Pakilakas na ng boses mo. Kakayanin. Kakayanin. So, anong buhay mo yan? Siyempre, busy na tayo. O, anong mga buhay-buhay mo? Kamusta ang buhay-buhay mo yan? Ito, patuloy sa pag-aaral. And syempre, kahit mahirap, kailangan mo talagang kayanin para, alam mo na. So, ngayon, na busy tayo. Siyempre, alam ko na nababalitaan ko na journalist ka na. Journalist ka na. So, anong experience mo dito? Sa pagiging journalist, syempre, bilang isang first time na nakasali sa journalist, maraming akong mga naging worry sa akin. Like, ano? Like, Tulad syempre, ng- bilang isang first timer na sumali sa journalism, noong una, niisip ko na dapat, dapat best agad yung magawa kong balita. Pero hindi pala ganun. Kumbaga, kailangan mo lang ng willingness na matuto. Paano ka pumasok dito? May nagtulak ba sa'yo? Or may inspiration ka para pumasok ka sa journalism na to? Actually, yung may nag-invite sa akin na sumali sa radio broadcasting sa journalism. Yung mga kaklase ko. And, syempre, natanggap naman ako dun sa audition. Kaya, nagpatuloy yon. Nung nagtuloy-tuloy na yon, na-enjoy ko na yung pag-join dun sa journalism. Anong feeling? Anong feeling na nagre-report ka? Siyempre, mahihain ka eh. Oo. Nagre-report ka tapos may camera sa'yo. Pag nagbi-video-video tayo, siyempre nahihiya ka. So, paano mo na yung pakita yung sarili mo dun? Siguro, sa pamamagitan lang ng pagpa-practice talaga. Pagte-train na sarili mo na hindi laging sa una magaling ka agad. Nung nagsisimula ka, anong feeling? Nahihiya ka ba? May konting hiya. Paano yan? May syempre may konting hiya kasi syempre hindi ka pa masyadong sanay na magsalita. Hindi ka pa masyadong sanay dun sa ginagawa mo. Kaya, ayun. So, ano yung mga naging experience mo dito? Mga na-experience ko sa pagiging isang journalist ay nakakapagod siya. Pero nandun pa rin yung determination mo na magpatuloy para maipahatid na makapagpahatid ng makatotohanang balita sa mga ibang estudyante, sa mga guro, sa iba pa. Nakaka-stress? Para sa akin, kasabay ng mga iba pang gawain sa academics, nakaka-stress siya. Lalo na pag aaminin ko sa sarili ko na hindi ako gano'n kalawak pagdating sa vocabulary na kung saan nahihirapan pa rin ako hanggang ngayon na makabuo or maka-construct ng isang balita. 'Di ba, nagre-report ka din, nagbabalita ka. Paano pag kunyari, yung na-i-share mong balita na hindi tama, tas anong mararamdaman mo pag kunyari may hindi naman tama yung sinabi niya, parang mali.
Anong mararamdaman mo dun? Anong ginagawa mo? Merong time kasi na gumawa ako ng isang balita kung saan merong, words dun na may mali. Siyempre sa una talagang may takot na lalabas, meron, kakabahan ka, pero ganun pa man, sa mga gano'ng mistake mo dun mo matututunan na, yung magkakaroon ng improvements na dapat sa susunod kailangan mas maging tayo, kumbaga mas maging alerto tayo sa mga gano'ng bagay, fact checking. Be, kamusta ka naman ngayon? Napaka-plastic. Opo ka Uy, grabe ka naman! Ah, Plastic okay. agad, kaya Agad, kamusta nga kita eh. Kakatapos lang ng first quarter, Ito, ganyan ka ito na. ang masaya. Masaya Well, naman. masaya? Masaya naman. Ano, siguro, meron lang kailangan gawing improvements this quarter. Pero ayos naman. Balita ka, journalist ka ng school natin Ano? Balita mo. Anong About pakiramdam? fake news. Wow! Fake news? Taga-balita ka, Hindi, fake yes. news? Actually, the... Journalist ka, di ba? Yes. Oo nga. Hmm. Wait. O, ano nga First ano mo? editor ako ng, official publication ng school, which is yung Ang Alingaw. Alingaw, o yung Filipino ka, no? Mm. So, ano yung sports? Yes, sports. Mahirap ba yung sports? Parang basic lang. Kakatapos Hindi, lang na siguro- intrams ba eh. Doon, Sports yun. doon, sa mga event na yun, doon lang siguro kami nahihirapan. Kasi, bukod sa kulang yung mga device namin na ginagamit para mag-picture, ganyan. Kasi, more on, ngayon, ang engagement kasi ng Alingaw is not traditional newspaper na. So, mas ginagamit talaga namin yung Yung page social namin. media na Yes. kasi makabago na nga. Mga bago na talaga ngayon, wala na halos nagbabasa. Tsaka, ang napansin lang namin, siguro naging mahirap lang sa amin that time kasi nga, kulang kami ng device na pang picture, one yun. Pero Also, ito boy, di ba ginagamit nyo nga yung social media? Mm. Sa tingin mo paano nakatulong yun dito sa school natin? okay. Sa pagbabalita nyo yung pagkakalat ng news na tungkol sa mga events, gano'n. Syempre dun sa news naman, sa pagkakalat ng news, syempre mas madali na ngayon sa social media kung i-compare naman dun sa dati na maghintay ka pa ng Paano nakatulong yung social media? Ayun nga, kumbaga, Mas napapadali. oo, parang, hindi, kasi sa social media, mas malawak yung nagiging sakop nung audience. Kumbaga, mas marami yung nasasakop niya na audience. Kumbaga, maraming nakakaalam ng social media. And also, nakakuha din kami ng recommendations or mga reaction in real time. Kunyari may mali, something like that. Siyempre, meron, di ba, dati sa traditional. Alam naman natin, hindi tayo pwede mag-edit May agad. may feedback. Oo. May Di ba feedback. kunyari, hindi naman tayo pwede mag-edit kagad doon kasi publish na. Mm. Ngayon, sa social media, tinutulungan nito yung mga writer na mas mapadali yung pag-edit, kunyari may namali pangalan, something like that. Mga minor errors lang naman, pero it is still significant factors when it comes sa pagbabalita ng news. Kasi hindi So, magiging parang credible. pag nakatanggap kayo ng feedback na gano'n, pwede nyo pa siyang ma-edit, kumbaga. Yun yung Ah. isa sa pinakamalaking naging tulong ng social media sa amin, sa mga journalists. And also, yung, syempre nga, mas mabilis na rin kami makapagkalat ng news kasi nga, real time na Nagkakalat ka ng news. news. Fake news ba yan? Yun lang. Ay. Hindi. Syempre kailangan, sa journalist. Hindi to reliable, guys. Hindi, reliable nga, dapat nga. Sabi ko nga, di ba, pati nga yung name, maling name, dapat inaayos. Kasi once na may namali ka, wala na, namali ka, magiging valid yun. So, para sa'yo, ano yung mas okay sa ngayon? Yung traditional or yung ginagawa nyo sa social media kayo nagpo-post? Mas talaga. Para sa akin, kasi yung, actually, ngayon, mag-convert na ako ng online publishing, which is yung about sa computer yon, digital na. Kumbaga, ang gamit na namin is digital tool para magsulat ng balita. Kumbaga, para sa akin, social media na talaga. Kasi this fill time, kung traditional masyado ng busy ang mga tao compared dati, para magbasa ng mahabang news. So ngayon, di ba syempre isang scroll kumbaga sumasabay kayo sa Kumbaga sumasabay lang kami sa trends. Oo. Kasi kapag napag-iwanan ng journalism, talagang magkakaproblema. That's why
bilib ako dun sa mga nakaisip na gamitin yung social media. Social media sa pagbabalita. Kumbaga, channel para magbalita. Bilang bilang mamamahayag dito sa school natin, ano yung mga ways mo para maiwasan yung pagkalat ng fake news? Ayan. Para sa'yo. Siyempre, kailangan natin, unang-una, social media literacy. Ayan, Yes, napaka, na-apply. yes, Galing. napaka-importanting skills during this time. Kasi, yes, tama naman, di ba, maraming tayong information na nakakalat sa social media. However, marami din fake news na kumakalat. So, critical thinking is one of the best ways to avoid fake news. And also, as a journalist, syempre kasi kami nagbabalita, kaya dapat, bago namin ma-post yung something, dapat pinapa-proofread yun. Kaya, ang ginagawa namin sa Alingaw mostly, syempre, ako Pinapacheck mo. Yes, sports editor ako. And then, kunyari meron gumawa ng balita na mas mababa sa amin, or mga staff, mga contributor kasi ang tawag namin doon. Pag ginawa nila yun, dadaan muna sa akin, dadaan sa assistant, and then dadaan sa EIC. Kumbaga kung may process para Oo, may maging reliable yung source Hanggang- nyo. Siyempre, may-edit yun. Ay, may mali. So, kumbaga kami, hindi lang double checking. Triple checking pa. Kumbaga para... Wag gusto nyo oo. apat na checking. Pero ang checking? Uy, checking. Checking, okay, checking. Kasi, di ba, last time, ngayon nga, sa intramural, something like that. Kaya lang nagkamali doon. Kasi yun, live yun eh. Kumbaga, post na agad. Para kasi, ang hinahabol namin during intramurals is yung bilis ng balita. However, sometimes, yun na nga, central journalist lang, nagkakamali din kami ng minor. Hindi naman yung malala na as in fake news na. Something like that. Pero naayos din naman kagad yun. Pero mas maganda din yun kasi live yung mas mabilis nyo napapano yung balita. Kasi tsaka mas mabilis niya, kunyari, meron naman tayo kasi hindi naman intramurals, hindi naman lahat nandun sa gym. Kasi init. Di ba? Baka meron din mga karamdaman yung nanonood. So, kahit na nandun lang sila nakaupo, nag-scroll, malalaman na nila yung results. Galing. Something like that. Galing. Thank you, boy. Thank you, boy. Malaman ang nalaman niya yan. Okay. Yes. Oo, syempre. Ikaw na yan eh. Thank you, Thank you, bye. Ganun na pala talaga kalaki ang purpose ng social media sa ngayon, no? Yes, parang all-purpose ka niya. Yes, galing. Aliw sa Ganun na pala talaga yung mundo ng mga journalists. Yes. At syempre, napakagagaling ng ating mga journalists dito sa school. At syempre, pogi rin at mga gaganda. Talaga namang mahuhusay yung mga batang Bartolome. Ganun pala. Yun. Ganun pala ang kanilang thoughts and mga naranasan during their journalism. Pero ang laki din pala ng tulong ng social media talaga sa kanila. Yes, totoo lang. Lalo na sa mga kababayan natin at syempre sa mga estudyante. Partner, ano nga bang may tulong nito sa mga tao? Sa mga estudyante, diba? Ano nga ba ang social media? Ang social media ay nagbago ng paraan ng pagpapakalat na impormasyon ng mga journalist. Ikaw, ano bang masasabi mo dito? Napakalaking tulong ng social media para sa kanila kasi mas madaling napapakalat ang balita o mga impormasyon. Kaya nga, dahil dito, mas madali nating nasasagap ang mga balita. Yung mga tao na hindi nanonood ng TV or nakikinig ng radyo ay madali na nilang nakukuha ang mga balita. Maraming salamat sa dumalo sa usapang ito sa aming episode na pinamagatang Voices in the Field, Journalism in the Age of Social Media. Bye-bye! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, pagpalain tayo ng buong may kapal.